Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Nalamunin ang mga panganak ko! Hindi ko ipahihintulot! Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Hindi mo sinakmal ang sanggol! Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, masayang nagbalik si Diabla sa Bukirin dahil alam niyang hindi siya sinundan ni Artemio. Samantala, sa pag-uusap ni na Artemio at Dalia, ipinayo ni Artemio na magpasensya na lang si Dalia sa pag-aalaga kay Ivana hanggang sa tuluyan itong makarecover. Sa kabilang dako, habang nag-uusap si Ador at ang matandang Diabla, sinabi ni Diabla na hindi dapat katakutan si Ador. Dahil dito, tinanong ni Ador kung tao nga ba talaga si Diabla. Natawa ang matanda at inutusan siyang tumingin ng diretso sa kanya. Ginawa naman ito ni Ador at hindi niya namalayang maaring may masamang balak si Diabla sa kanya. At ngayon, narito ang karugtong ng ating nobelang pinamagatang Immortal. Dati show na atin eh. Niloloko lang yata ako nung matandang Diablang yun. Pero parang may kakaiba talaga sa kanya. Hindi ko alam kung tao nga ba siya o hindi. Pero isa lang ang sigurado. Kung nagkakamali ako, ay naku, baka pa ako ang lamunin ng buhaya. Pero, teka lang. Bakit nga ba hindi ako kinakain ng buhaya? Ha? Siguro,
kahit buhaya yun, may kabutihan din siya sa puso niya. Siyempre, ako ang nagpapakain sa kanya. Hello, Dalia. Salamat at nakontak din kita, Timasa. Oh, bakit, Dalia? Naalala lang kitang tawagan. Si Riani sanang tatawagan ko kanina. Pero hindi siya sumasagot. Ah, ganun ba? Baka naman nakatulog siya. Natutulog pa sa oras na ito? Maghapon na siyang nagpapahinga. Alam mo naman, may kaya yun. Kahit matulog buong araw, buhay pa rin ng maayos. Ay, tama ka riyan. Totoo yan, Dalia. Swerte nga si Riani sa ating lahat na nakaligtas noong bagyong dumaan sa Tacloban. Ay, totoo yan. Ay, pati ikaw. Kahit naghirap ka, nakabangon ka pa rin. Ako nga, hindi rin ganon kaswerte. Ay, wag mo namang isipin ng ganon. Ayos lang naman kasi. Mabuti nga't pinag-aral ka ni Sir Artemio. Kapag nakapagtapos ka, magiging profesional ka rin. Hindi katulad ko habang buhay nakatulong, umaasa sa amo. Ay, naku naman, ate. Oo, Dalia. Pero hindi ko rin naman pinagsisisihan na hindi ako kasing yaman ni Riani o kasing talino mo. Masaya din naman ako at nakatagpo ako ng pamilyang itinuring akong miyembro. Ay, tama ka. Dapat marunong tayong magpasalamat. Oo, mabait sila sa akin. Parang akong kapatid ni na Carmina at Aris sa trato sa akin ni na Sir Gadon at Ma'am Shona. Ah, ganun ba? Aba, wala ka nang mahihiling pa. Oo nga eh. Mas swerte rin tayong pare-pareho, pati si Riane, di ba? Oo nga. Ay, salamat sa oras mo ha, ate. Ay, oo. Bye. Bye, Dalia. Ay, hindi dapat ako magselos kina Riane at Dalia. Masaya na ako rito. Hindi ko kailangang umalis sa bahay ng mga itinuturing kong pamilya. Sinabi ko kay Mar na pupuntahan ko ngayon sa paaralan nila. Gusto kong makausap yung anak ni Mr. Gadon. Kaibigan daw ni Amar. Loko-loko yung bata na yan. Ito na nga siya. Hindi nakalimutan ng billing ko kaninang umaga na magkikita kami rito sa campus. Kakain muna kami sa kantin. Pagkatapos, patawag ko ang kaibigan niya para ayain ng lunch break. Magpahinga ka muna, buhaya. Napansin mo ba yung tinuturuan kong nilalang? Ang galing niya. Galing pa sa ibang mundo. Oh, huwag kang masyadong umungol. Baka marinig ka ng tagapagpakain mo. At lumapit na naman siya rito para tingnan ka. Narinig ka ng taong yon. Mabuti nga. Para hindi na siya matakot sa akin. Oh, aba, dito ka pala, inadabla. Oh, Ha? Aw.
Tinitingnan ko lang ang alaga mong buhaya. Mabait na ngayon. Siyempre hindi na siya katulad ng dati na halos lamunin ako. Lalo na't hindi ko agad binibigay yung pagkain ng manok. Oh. Ay, bakit ganyan ka tumingin tapos tatawa ka? Inadabla? Ay, wala lang. Masipag ka kasi. Huwag mong pababayaan ang buhaya. Teka lang. Bakit tao pa rin ang tawag mo sa akin? Inadabla. Meron naman akong pangalan Tao ka pa rin? Ikaw naman. Tao ka rin ba talaga? Yan ang tanong. Paano kung sasabihin kong hindi ako tao kagaya niyo, ha? Ano? Huwag kang matakot. Makinig ka ng mabuti. Bakit ganyan ka tumingin, Inadabla? Ganito. Tingnan mo ako. Pero, tingnan mong mabuti ang mga mata ko. Nagliliwanag. Nag-iiba ang kulay. Nakikita ko si Riani. Siya ang nasa rooftop ng bahay niya. Malinaw kong nakikitang nakatingala siya habang papataas itong sinasakyan ko. Ano kayang iniisip niya ngayon? Ang bilis ng takbo ng sasakyan ko. Kailangang babawasan ko muna ang bilis niya. Matagal nang lumisan si Masa. At ilang taon na rin silang hindi nagkikita ni Riani. Naalala ko si Riani. Ang batang inampun. Ang pangalan niya ay si Amara. Talaga kayang hindi niya alam ang totoo? Na ampon lang siya? Sino kaya ang tunay niyang mga magulang? May darating kaya para hanapin siya? Sa bagay, galing pa siya sa kabilang bayan. Malayo rito. Kawawa si Riani. Mula nang mapunta siya kay Amar, doon na lang siya nagtuon ng pansin. At tila kinalimutan na ang sarili niyang pagkakakilanlan. May tumatawag sa cellphone ko. Si Adoriata. Ano na naman kaya tong sasabihin niya? Kaninang umaga pa kasi hindi sinagot ni Gadon ang tawag niya. Hello, Ador.
Madam, hindi ko na kaya. Ah, ano yung hindi mo kaya, Ador? Natatakot na ako, ma'am. Uwi na ako sa amin. Ay, sandali lang. Ano bang nangyayari? Bakit ka ba ganyan magsalita? Yung matanda kasi Diabla, hindi siya tao. Ano? Ano yung sinabi mo? Hindi siya tao? Aswang, ma'am. Bruha. Diyos ko, maawa ka. Hindi na ako nakatulog, madam. Natatakot ako, baka bigla niya akong kainin dito sa rest house. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako lumalabas. Ano? Anong oras na ba? Paano na yung mga alaga mo kung hindi mo pa rin sila pinapakain? Hindi pa nga sila kumakain, madam. Isa nga pala, nasaan si Sir Ganon? Hindi niya naman sinasagot ang tawag ko. Siguro, mabuti na rin at hindi kanya sinagot. Kung sasabihin mo yan sa kanya, siguradong magagalit yon. Madam, uwi na lang ako. Aalis na ako rito sa farm. Ay, Bye. sandali lang, Ador. Binaba na niya ang telepono. Talagang loko itong si Ador na ito. Ay, sana nga nakaalis na yung bro. Ay, matandang Diabla pala. Dapat matutulog na ako. Pero sino kaya tong tumatawag? Baka isa na naman sa mga politikong kaibigan at kasosyo ni Sir. Bakit kaya? Sagutin ko na lang. Hello, sir. Ha? Pasensya na po. Hindi ko po masasagot yung tanong nyo ngayon. Dahil nasa ibang bansa po ako, sir. Ako po kasi ang pinadala ni Sir Artemis para mag-aral sa isang universidad dito. Opo, sir. Napakabuting tao talaga ni Sir Artemis. Hindi lang ako ang gusto niyang makapag-aral, sir. Tama po. Marami pa siyang tinutulungan. Oo nga po, sir. Tama po kayo. Engineer na ako. Pero gusto pa rin ni Sir Artemis na magpatuloy ako sa pag-aaral. Opo, sir. Kaya andito ako ngayon sa abroad para mag-aral. Wala pong problema, sir. O sige po.
Okay sir, hanggang dito na lang po. Bye. Tungkol na naman yun sa negosyong tinatanong ng politiko. Ang malaking tanong, ano kaya yung negosyo na gustong pasukan nung big shot na yon? May kasama namang kasosyo si Sir Artemis bilang kasama niya sa negosyo niya. Ay, hanggang ngayon, nagtataka ako. Ano kaya ang pakay niya? Ay, nako. Oras na para matulog. Ano pa naman? Kailangan kong gumising na maaga bukas. May klase ako sa unang oras ko. Ay, kailangan ko nang matulog. Talagang antok na ako. Ay, patulog na nga ako. Wala talagang paniwala si Sargadon sa mga sinasabi ko. Ang hirap doon. Ilang beses ko siyang tinawagan sa cellphone. Ang problema, hindi naman niya sinasagot. Sana pumunta siya rito sa farm para makita niya ang kagwapuan ko. Gwapo siya doon. Artist tayo. Sana wag akong mapagalitan sa kakaselfie. Gwapo. Mabuti na lang. May salaming iniwan si Sir Galon dito. Makikita ko ang sarili kong napakagwapo ko na ngayon. Hindi tulad ng dati. Ngayon, gwapo na talaga ako. Para akong artista sa pelikula mukha ko. Gwapo. Ay, sabi ko na nga ba. Nandito ka lang sa tambayan ng mga unggoy. Inang demonyo? Ano yang hawak mo? Ito ba? Salamin. Oo. Ano raw? Salamin? Grabe naman yung tawa niya. Ang pangit ng ngipin niya. Kulay dilaw. Hindi ka pa rin nagsasawa sa pagmumukha mo. Huwag mo akong pagtawanan. Gwapo na kasi ako talaga ngayon. Gwapo. Sabi ko nga, makakapag-asawa na ako. Gwapo na kasi ako pero sino naman kaya ang mapapangasawa ko? Wala namang dalaga dito sa farm. Hindi ka naman dalaga, matanda ka naman.
Bakit? Hindi ka na lang pumunta sa bayan para makahanap ng babae at madala mo rito sa farm? Anong ibig mong sabihin, Ina Jabla? Hindi ko ipagkakalat. Sige, pumunta ka na. At ako ang bahalang magbantay sa mga alaga mo rito. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ipagsasabi sa amo mo. Tumawa pa. Ay, talaga ba? Oo. Huwag kang mag-alinlangan. Pero, may kapalit ang pagbabantay ko sa mga alaga mo. Anong kapalit yon? Para malaman mo, matagal na kitang kilala. Ano pa ang susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo